mga yon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Opo. Kapag ginawa nila ito, ito'y direktang paglaban doon sa opinyon ng Pangulo. So sa mga tweet, dito pa lang, sa pinabanggit mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Ito, hypocrisy. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito yung nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang silang mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot dyan. Dapat pala, alam niyo ng Pangulo. Kaya sabi ko sa'yo, magrarally ako. Ganun po? Siguro kung may pipirma. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Magtatangka ba yun kung walang basbas? Makabayan Black Kong Hindi talaga sumusunod sa presidente ito. Ginagamit lang ng mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumagamit ba sa kanila? Yung bang gumawa ng manifestong ito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan Black? Hindi po. Wala nakapirmata dyan po. Kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kitang-kita naman, Kong. Di gano'n, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom, ang unang pinront agad yung grupo ng Makabayan. Kaya nga, itinabi pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas? Magpapagod lang sila Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, di apat lang silang pumirma. Ako naman ko. Isasama mo yung isang akbayan. Yung bagong yung dagdag. Na patagi-tagilid yung bibig ko magsalita. Dilima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkaisa na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat ang pinagmulan ng pagpipirma, 5 lang ang katapos-tapusan. So yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis sa ata, parang higit na raw sa higit na raw sa 5 sa mga tweet. Chismis lang naman sa akin, Kong. Itong pagkakaisa ito, pinaglalaruan ng taong bayan. Ako naman, Kong. Meron pa rito pagkakaisa kanya'y katapatan. Isip-isipin mo. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifestong ito? Ako naman sabi ko bawalang galang sa mga nagsusulong ng impeachment. Mukhang iba at ang pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa at pagkakatapatan. Kasi may sariling may sariling ideolohiya Yan ang malungkot dyan Kaya tinatanong ko sa inyo, kung kasama sila dito sa manifesto, kung hindi pala, bakit sila yung pinaka-aktibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa? Doon sa mga bakit sila yung bida doon? Sa mga nakalagda. Sila pang nakapagpapakulong at sasayaw-sayaw pa sila nakapagpakulong sila. Sasabihin nyo sa akin, nasaan ang katapatan? Nasaan ang katapatan? Hindi ba pagkukunwari lahat? Itong mga miyembro ng Makabayan Black, tatanungin ko kayong dalawa. Meron na bang programa ang ginawa ng ating bansa mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang ngayon sa Panguluhan ni BBM? Buong panahon, Emilio Aguinaldo, sino may sumunod sa kanya? Sino sumunod? Sa kasaysayan na Nelson? Serious Menya yata. Manuel Luis Quezon. Sino pa? Elpidio Quirino, bahala na. Magmula doon hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Na para sa kanila, tama. Na meron silang approval? Kahit siguro panahon ng revolusyon, wala nang ginawa ang ating bansa na ikinasiya nila. Lahat ay kinamumuhian nila.
Parang sila ipinaglilihi po lang sila, namumuhi na sila sa gobyerno. Kaya nga Maniwala ka sa akin. nakaraang araw, di ba Nelson, ang ating punto dyan sa bagay na yan, may mga pagkakataon, minsan nakikipag-tactical alliance sa kanila ang gobyerno sa simula, pero sa kalagitnaan talagang humihiwala yan Pangulong Duterte, Pangulong Noynoy, at ngayon, ayun ang nakakatakot kapag nagkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa grupong ito. Ngayon, kung ako naman ang leader ng House, sasabihin ko sa kanila, teka muna, tigilan na natin itong pinag-iisip ninyo kasi mayroon ng pahayag ang Pangulo. Huwag niyong No to bibiruin yun. impeachment. Opo, ano tayo? Huwag niyo bibiruin yung pagkakaisa. Tapatan na yan. Galing na sa Pangulo yan. Kahit sa anong forma pa ng komunikasyon, ginamit yan, kay text message yan, kay pinadaan niya sa email, kay gumamit siya ng sign language. Pangulo ang pinagmulan yan. Kaya, itigil na yung iniisip ninyong pagpapapirma na yan. Malalagay tayo sa alanganin. Gumawa na tayong manifesto na nakikipagkaisa tayo sa kanya. Panatilihan natin yon, panindigan natin yon, sapagkat yun ang ating ipinirma rito. Nakapirma tayong lahat. Maliban na lang kung yung pirma natin ay puro peke. Yan. Sana nandito yung isa sa kanila para sana maganda yung usapan Eto pa, bago, Kong, ha? Kasi pero di ba? palagi ko lang pupunta rito Si Pangulong Duterte gusto niya pumunta rito. Dito siya upo Inabangan na namin yan, Kong. Dito ka para... Hindi, Kong, dyan na kayo dito sa dalawa mo, kami nasa likod lang muna kami. Hindi, gusto ko siya dito Kahit nandun na lang ako, di na ako nakikita, okay lang ako Basta kayong tatlo talagang... Ang dami na nag-aabang dyan, Kong, mula na sabihin nyo, ha? Sabi niya, Jen, kailan ba yan? Binibiro ko ba kayo? Ayun na nga po. Gusto nga niya, inaano ko lang Pinipigil nyo lang. Kasi hindi nakahanda yung mga director na ito Hindi, ready na. Sabi ko, mag-ready muna kayo. Kasi hindi naman basta-basta naman yung uupo dyan. Akala naman nyo akala nyo pangkaraniwang Biyernes lang yun. Nako, tsak po yan. At saka ang gusto niya kasi Lunes. Ay, pwede Hindi Biyernes. Kahit po Lunes, Kong. Hindi, parang ang gusto niya Sabado. Sabi ko, wala tayong... Maliban Sabado Pwede ba tayong mag-program sa Sabado? Wala tayo nun Wala tayo nun. Baka sakali naman pwede nating pagbigyan Record natin, Kong. Pwede naman. Hindi, ayaw niya na record. Gusto niya live, Gusto nun live Hindi. Pag-usapan natin kung yung I-air natin sa ibang channel. Huwag sa ibang channel. Dito tayo. Ano ba yung bago mo sasabi? Yung bago. Kung huwag kumapit kayo, baka uminom muna kayo ng tubig kasi ito ay baka uminit ulo nyo. Kasi di ba kahapon, ang sabi nyo ay, bakit hindi niyo pa imbestigahan din yung ibang mga alias, di ba? Alias ni Joma Sison. Alias ni kung sino-sino. Si Piatos. Kung mukhang narinig ang panawagan ninyo ng House Committee on Good Government. Kaya lang, eto sinabi ko, baka uminit ulo ninyo, mukhang pinapainit nga ang ulo ninyo dahil ang kanilang gusto ay i-verify ng Philippine Statistics Authority. Gawin mo kung gaano karaming pangalan dito, Gaano karami? 677 na mga pangalan. Oo nga, kahit 10 milyon pa na pangalan yan. Ang pinag-uusapan natin, mga ginamit yan na asset ng ating pamahalaan. Ayun niya, Kong. Alam mo ba, ito yung mga tumanggap ng confidential funds, di ba? Ipinabe-verify sa PSA ng komite. Di mahihirapan yan sapagkat hindi naman totoong tao yung mga pangalan nila. Sinabi na nga natin, nom de guerre, aliases. Di ba? Ba't kailangan pa i-verify, Kong? Yun na nga yung palaisipan sa akin Kung talagang sila, ginagamit nila yung kanilang mga sentido komon, halimbawa. Kasi nga, mukhang hindi nila alam na nom de guerre yun So doon sila nang gagaling. Baka meron silang motibo, Kong, na parang ipakita sa publiko na, ayan, mga peke yung pangalan, Ganun nga. Pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan. Hindi naman po pwedeng mangyari yung ganyan. Ang mga resibong ganyang karami, ilan? Mga 700? 677 ito. 677. Gawin na po nating 600 million. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yan, kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army
may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin, alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay at pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan, alang-alang doon sa gawain na yun. Kaya nakatago sila. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin, either hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan, hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sangay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay, ay wala na po akong masasabi sa kanila. Nako. Kaya nga, confidential nga yan. Dapat, Kaya, pero teka lang nga, parang nung isang araw, sa pakikipagpanayam kay Ombudsman Martires na Kong, parang binanggit niya, kasi may mga pangalan lumutang na ganyan, dapat daw, mukhang ipaliwanag ni BP Inday kung sino-sino itong mga taong ito. Hindi nga pwedeng mangyari yun eh. Okay. Itatago mo nga sila eh. Yun ang nature ng kanilang gawain. Yun ang nature ng dokumento. Kaya, nasa sa kanila yun. Kung hindi po nila maintindihan yun, may problema sila. Pangalawa, kailangan ibalikan natin. Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng Pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron ding ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Confidential funds din to? May mga Mary Grace Piatos din sila. Sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga ay mahigit na 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa? Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron din silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. O halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350 safe na safe. Okay. Sige, bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay kaya hiningi ninyo eh. Yan nasagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, lalo kayo ka kung magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Sapagkat ka ako, isunurrender ninyo ka kung tungkulin ninyo eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko nila yung kapangyarihan nila ko. Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Sinulatan lang kayo, hindi man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na itong aming ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan. Gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papasok. Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po ang nakakontrata rito eh. Nga. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo po magluluto. Paano kung nalason po lahat ng mga yung mga kakain ng niluto nyo, di kami pong magkakasala dito. Madidimanda lahat ng cook. Pasensya na po pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Pagka ganun yung paliwanag ko, nagsasalita ako, yung malalapad na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot na takot. Mabuti pa si Nelson. Paminsan-minsan nakikita ko yung litrato niya eh. Hindi, idadagdag ko Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapad na dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya eh, balanced news. Fearless views. Puro kabalintunaan eh. Puro pagpapanggap, kagaya rin itong manifestong ito. Saan ka nakakita?
balance, ano? Balance news. Paano balance? Yung nagsalita, hindi man lang binanggit eh. Yung binanggit, yun ang gulo. Ewan ko ba? Ay, naku. Ano ba yung punto mo? Hindi, idadagdag ko kasi COA ito. 5:30 na pala eh. COA ito, Kong ha? Ano sabi? Idadagdag ko lang kasi ito yung isa rin sa malaking issue ngayon eh. Naglabas po ng audit report ang COA sa PhilHealth naman. Ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung kontribusyon o kaya dinagdagan yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa. So, dapat nga, ganoon ang ginawa ng COA, di ba? Dito. So, bakit dyan sa PhilHealth? Sa PhilHealth meron At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ng tanggapan ng Pangalawang. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi pinalulutang Jen at Kong. Kaya natin ito ginagawa, public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Nakita mo na. Yan pa lang, nanggigigil ka na eh. Ayun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa sa senador, naging Justice Secretary siya. Hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Paano mo pinidilima yan? 2015 annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So, ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin, makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo yung vice presidente? O hindi ba politika? Politika lang. Marinaw na marinaw. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? Isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba? Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman paninindiganan nila dyan. Kong. Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Baka verbo lang ito eh. Dapat magkatawang ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Hindi ka puro verbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko. Mali hindi, English mo, ibig ko sabihin. Actually, may English yan eh. Nasa English yan eh. Alam mo nga. Kasi actually ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. Sa English, sige. Yan, sige na siya. A declaration of unity
Ano yung katapatan? Meron para wag na tayo magkamali. Sige. Oo. Yan. Hindi lumilitaw. Yan. Ayan pala. Yan. Basahin mo. Declaration of Unity, Loyalty, and Resolve in Defense of the Nation. O yan. Yeah. Isipin mo, unity, Loyalty, loyalty, and Resolve. and resolve. Opo. Mahina yung salitang. Iba yung paninindigan sa merong salita dyan eh. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense Opo. of the Defense nation. of the Nation. Oo. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon meron nang nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yun. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang Meron na. wala itong deklarasyon na ito. Papel Ganun lang ba? ito. So mapipilitan kayo mag-rally niyan, Kong. Mapipilitan akong mag-rally nito. Ay, saan ba kayo magrarally? Kasi, Doon kami pupunta. sa totoo lang, Opo. dapat sana, nung magsalita ang Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro Ayun ng nga. manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Oho. O, iniisang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Opo. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen, kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Itag ko na. Naalala ko po yun. Pinipilit mong ibaling na doon. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Tayo muna ang mag-usap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Opo. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Oho. Martin, kako sa'yo. Insan, opo. Di ba magpinsang buo tayo? Yes po, oho. Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinyon? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit-balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Susuportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpinsang buo. Ngalang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ako na susuportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Oho. Wala pa akong aasahan sa'yo kahit gaanong pananalita lamang para mag-react ka sa sinabi ko sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaction dito na positibo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Kasi sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang Speaker. Ang ginawa mo lang gumawa ka ng manifesto pero yung aking opinion hindi ko makita rito eh. Hindi ko po akala ko ba ititindigan mo? Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sariling mundo ko sila eh. yun ang problema ko ngayon, Kong. Di ba? Sa makatwid. Mas matimbang sa iyo yung Makabayan Group kaysa yung ating magiging magpinsan? Panig po ako sa inyo, pero hindi ko mapigil itong mga ito eh. Kung ganun isasagot mo, si Nelson na lang ang pinsang buo ko. Baka gusto nyo ako nang gawing speaker. Yun nga sana gusto ko mangyari. May ililipat ko nga lang ngayon ililipat ko na Kaya natin pinagtatalunan ito, mga kababayan. Sana'y mapansin po ninyo kung ano po yung emphasis na gusto namin pong iparating sa inyo. Na kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad dito, ito'y deklarasyon po ito Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Ang mga pumirma rito, Jen. Nasa bandang dulo po ko. Nasa bandang dulo. Mga pinagtitiwalaang opisyalis. Bumubuo ng leadership ng House of Representatives. Mga representante ng malalaking partido political. Ang isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon. Kalakip po ang puso Kalakip ang puso. Hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay binobola.
Ano pa yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Yung mas matindi pa ron. Inuuto. Ano, Ayan. Madali. Minamadali para inuuto niya yung tao. Di ba? Madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Dakip na po nila yung ano. Ako, nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media, nakukuha na nila yung ibang ano. Hindi kagaya no, na puro dyaryo lang. May mga dyaryo naman, nagiging pipit, bingi. Lalong-lalo na kung sila po ay alam mo na, natatakpan ng kung ano ng mga papel na mahalagang papel, hindi ba? White envelope. Yan. Sabi nila. Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinaglululoko na. Yan. At kayo po'y inuuto at idinuduyan po ng ganitong mga pakulo. Pero salamat po sa inyo, manatili po kayong vigilant. Sabi ni At kung sakasakali po na hindi nila paninindigan ito, samahan niyo po ako, mag-rally po tayo. Sabi ni Ka Norbing, binibilog po ang ulo. Yan, di ba? Kita mo si Ka Norbing, alam na alam eh. Napakasakit nung gagawin mo sa tao yun. Isip-isipin mo, pagka, alam ito, mag-i-election na naman eh. Nako. Gagawa ka ng deklarasyon na hindi mo kayang panagutan. Magkukunwari ka at magtatago ka sa salitang pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Pagkatapos pangiti-ngiti ka, tatalikod ka. Kunwari lang po ito. Nako, wag naman sana. Ano, di ba? O hindi ba binibilog mo yung ulo ng tao? Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin, kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan, para sa pagkakaisa ng ating bayan, para magkasundo-sundo, ano, magrarally, abay, nung ibang grupo ko, parang minasama pa eh. Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, dinala kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, uy, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Meron ibang mga, alam nyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig, na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Ganun mo ba yung takot na takot? Ganun lang yun eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jeff. Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Ako ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Chairman Barbers. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel Chua. Joel Chua. Good government. Kong Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng ating Pangulo. Siyempre sasagot yun. Yes, sir. Di tapos. Babalikan kita ngayon. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, talaga palang tayong dalawa'y magpinsan pala. Hindi lang speaker. Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging magpinsan. Napatunayan ko kasi na salita ko lang. Ay talagang tumindig ka na. Pinuri ko ng totoo batas. yan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Kinakailangan magpahayag na kayo. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo eh. Ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano pang gusto nyo?